pero ito'y official, hindi to sigurado tayo kasi dinoble check natin to. Ito po'y official na galing po sa COMELEC na ito po yung nangyaring trend. Nasabi ko nga, naku po, halatang halata. I mean, ini-status ko to po sa Facebook, kung pamaari nyo pong puntahan sa Facebook, ini-status ko po ito. Dahil sabi ko pa nga, yan, buti pa ang COMELEC, merong black voting, ha? Pero ang PDP, ewan. Mamaya, pag-usapan natin yan sa PDP. Umanda kayo, mga taga-PDP. Umayos kayo, ha? Hindi po lahat ng dyan, tolongges, ha? Meron lamang po mga tolongges na dapat matanggal na sa PDP. Ayan. Ito po, mantakin mo, ha? Ito po yung kung bakit pa ganun, ha? Ibig sabihin po, yan yung oras, eh. Sa oras, talagang pare-pareho. Hindi nagbabago. Mantakin mo. Naintindihan ko kung lahat yan ay lamang po, sabihin na nating NCR lang. Pwede pa siguro. Pero napaka-imposible na sa oras, yung kanilang trend biglang tataas. Sabay-sabay bababa. Sabay-sabay tataas. Aba, ang bihira. Diyan pa lang mga kababayan ay may malaking katarantaduhan na yan. Diba? Diyan pa lang po ay meron na pong malaking kalokohan na naganap. Alam na alam mo, wait, sandali, pwede ba yan? Posible bang magkaroon ng ganyang klaseng pagboto? Talagang, alam mo yun, hindi nagbabago. Sana man lang may umangat, may bumaba, di ba? Kasi nandyan yung kulay. Ano ibig sabihin ng kulay? Ito yung kulay sa kanan, yung senator's list. So sabay-sabay silang umangat, ibig sabihin pre-program. Sabay-sabay yung pag-angat nila eh. Sabay-sabay din yung pagbaba. Tapos aangat na naman. Sabay-sabay? Sa parehong oras? Isang malaking katarantad. Kung nakita mo ito, wala nang ibang paliwanag dito mga kababayan kung hindi ito ay pre-program. Pre-program po ito mga kababayan. Kitang-kita naman po natin. Okay, sana kung merong konting umangat, bumaba ng konti. Siguro at this time, Mindanao ito. So, maaring bumaba dito yung mga alyansa o di kaya bumaba ang mga si Aquino, si Kiko Pangilinan. Imposible kasi. Nasabay-sabay yun. Sinong ginago nyo? Diba, napaka-imposible yun ito. Ay, nako. Anyway, yun lang masasabi ko dito. Sabi ko nga, buti pa ang COMELEC organize ang voting. Ang PDP may kanya-kanyang nagdidesisyon. PDP, ready lang kayo. Unya-unya. Bigla ko nalang ipapasok yung ginawa ninyong katarantaduhan dyan. Anyway, ito pa. Pero bago yan, pag-usapan muna natin ng bahagya. Itong, sa tingin ko, itong impeachment ni VP Sara Duterte, goodbye na. Hindi, goodbye na po. Kasi nga dito mo makikita yung sinasabi nilang strategy ko, no? Na it really, malabo po mga kababayan. Bakit? Ito, panoorin po natin ito. At tayo po'y magkomento sa sinabi nito mga na to. Medyo lumilinaw na kung sino-sino mga posible maging... By the way, yung, although hindi naman nagbago kasi nga pre-program na, ito pong komento nila dito ay 2 days ago pa. Pero kasi yun yung numero, sabihin yung number of votes, okay? Senador, o yung nagbabalik na senador, kabilang dyan ang dagdag na Tulfo, dagdag na Cayetano at posibleng dagdag na Villar o kapalit lang nung palabas na Villar. Himayin natin ang mga posibleng dynamic ng susunod na Senado. Bukod kay Ms. Malu Tequia, kasama pa rin natin si Ma'am Malu, makakasama rin natin ngayon ang Director ng Center for Local and Regional Governance at Assistant Professor ng University of the Philippines National College of Public Administration and Governance, NCPAG, Dr. Reginald Ugadan. Good morning, sir. Good morning. Thank you for staying with us. Go ahead, sir. Ito po ang ating matrix. Ang tanong kasi kung sino pupunta saan. Again, we're talking about possibilities. In politics, nothing is ever set in stone. So these are possibilities given maybe their political history, their past alliances, their present alliances, and their potentially future alliances. Ito po yung ating tropa ng mga holdover senators. Ito yung mga mukhang pasok so far with 70+% relative to vote in. So ito yung mga malamang napapasok. Ang tanong kasi, anong magiging political alignment sa Senado? Pero this is in the context, let's put it in the context of impeachment. Kasi it's the elephant in the room. Impeachment is going to come whether... At pagpasok nila, yun ang una nilang gagawin. Diba? Pag-resume ng June nga.
So dito natin ilalagay yung pananaw na malamang will be for conviction because this is under the administration. Dito yung mga For acquittal. against conviction. This is the middle ground eh. Parang kung hindi tayo sigurado kung saan, maaaring dito ilagay. Kaya pinag-uusapan na yung mga possible na winner kung saan sila pupunta at magde-decide. Pro-admin ba, ibig sabihin, i-impeach nila si VP Sara Duterte. Swing vote, yung gitna, ibig sabihin, hindi natin alam kasi ano yan medyo gumigit na yan. Ibig sabihin, trapo style yan. De, biro lang. At yung nasa pinakakanan ay yun po yung siguradong boboto na laban sa impeachment o laban sa administrasyon na ito. Bagong isip o maaaring namamangka sa dalawang ilong na hindi naman kakaiba sa politika. Who do we want to start with? Yung mga holdovers o yung mga... Simulan natin potential? solve over senators. Oh, sige. Okay, ako muna. Siyempre si Senate President Chis Escudero. Matik yan. Hindi ko sa admin. Tama? Matik yan si Hart. Kasi siyempre gusto niyan power di ba? Bakit siya whether you like it or not, meron tayong tinatawag na pagka ikaw ay lulong. Sandali, linawin ko mga kababayan, lulong sa kapangyarihan. Lulong sa kapangyarihan, kayo naman, ibig sabihin po niyan ay kahit ba sabihin natin independent ang Senado, pag ang presidente yung bumasbas at sinabing ako may hawak ng budget nyo, siyempre, kung gusto mo maging Senate President, dun ka. Pero mamaya may kwento dyan. Sa antay. Yes, tama. Dahil makasara Duterte, tama po ba? Hindi, at saka may shared sila yung sa tatay niya na na-impeach. Okay. Si Erap talaga. At saka, si Erap, yung kanilang pamilya, medyo maka-BP Sara Duterte talaga yan. Ever since, di ba, kung matatandaan nyo, in-endorse din yan ni BP Sara Duterte noon. At although, ito'y close din sa pamilya Marcos, si Erap, pero tama yung sinabi ni Ma'am Tikia na merong may similarity what would happen to their father na na-impeach noon at dito po kay BP Sara Duterte na I think they understand what is itong mga pangyayari na ito. What about Cayetanos? Sa antay-admin. Antay-admin. Obvious naman yan. Nagsalita na nga yan di ba? Yan po ay, kasi yung iba dyan na mga anti-Cayetano, ayaw nilang tanggapin na kaalyado ni Pangulong Duterte yan. Yan ang tahimik lang yan, pero kita nyo naman, si Pangulong Duterte walang sinabing masama dyan, pero kay Marcos sobra. Hindi kasi, eto pasensya na, yung mga nagsasabi lang at galit na galit kay Cayetano, yan lang naman yung mga nag-Marcos noon Pero kung pag-uusapan si Duterte, kung talaga Duterte. Okay. Sir, ako gumagawa. Tatlo lang kailangan para Walo. At least may dagdag dun sa oo, sa yan, lagi na papasok na mga... Sige na, ang daming satsat Ang lalabas dyan, baka hindi matuloy ang impeachment na yan. Yun. Dalawain ko na kasi ito seatmates to Saan natin nilalagay yan? Sa antay yan. Antay pa rin. Okay. Dahil ba natanggal si Senate President Mig Zubiri? Sa Well, panahon na... Katropa ni Migs ang Yes, tama. Ito, Yan, tama yan. Kasi 'di ba yung mga seat na sibak sa pagiging Senate President ni Migs. O kaalyado niya yan si JB. At si JB, alam ko in-endorse din ni VP Sara Duterte yan. at saka si Villanueva. Si Villanueva parang magsuswing for me Hindi ko pa siya masyadong, yes. Yeah, ako din, di ko rin sure kung saan to si Villanueva. Minsan kasi yung tayo nito, di ko maintindihan Saan natin siya What ilalagay? if we put him muna dito? Dito muna. Para lang meron Go ahead, tayong sir. flexibility. Go Saan ahead, si Joel ito? Yes. Ayun sa swing. At least may flexibility na tayo. Na pwedeng kumana dito, pwedeng kumana dito. Ito, Diverse dito. Dito clear. yan. Kasi may sagutan tong dalawa. Si Ontivirus. Ay, oo, tama yan. Sara at Senator. Obvious naman yan si Ontivirus. Traditionally, always in the swing. Meaning, ano ibig mo sabihin dyan, Ma'am Malu? Ay, bahala na kayo Madaling salita. Kung nasa ng kapangyarihan, nandun ang kabalimbingan. Hindi kung nasa ng kapangyarihan, nandoon ang katapatan. Sino yun? Si ano yun Si ano pangalan nun? Yung reporter dati?
Ulitin nga natin, nakalimutan ko yung pangalan nun. Tutan tong dalawang tong diba? VP Sara at Senator Si Risa. Lawrence Wing, Yan, si Loren de Garda. Yan. traditionally always in the swing. Meaning, ano ibig mo sabihin dyan, Mama Lu? Ay, bahala na Ano, kayong Mama? Oh, Ito yan, malinaw ay, to. talaga doon. Malinaw ang Senator Robin Padilla na makasara. Tama ba? Ito, Paano yan? dito. Clear. Sa atin. Oo. Admin. Bakit? Kasi nanalo siya under the admin, tapos, Gusto niyan, matalo. Ma-impeach na si VP Sara Duterte para may chances ang maging presidente. Yan ang katotohanan kay Rapi Tulfo. Hindi ko naman binabanatan na may meron siyang hidden agenda, pero parang gano'n na nga. Hindi, joke lang. Naku, magagalit yung mga sasabihin nila, akala ko ba Tulfonatics ka? Bahala kayo sa buhay niyo. Hindi, this is just about the truth. Alam naman natin na tatlo yung parang napapangalan ng tatakbong presidente, VP Sara, Romualdez at si Tulfo. Siyempre, kung ikaw, politically, hindi ibig sabihin masama ka ha, hindi na ibig sabihin, kung politically po ay meron ka talagang pangarap, siyempre gusto mong eliminate lahat ng kalaban. Sino ba namang lalaban na gusto niya, yung kalaban niya may laban? Siyempre, parang ano yan game yan Siyempre gusto mo, matalo yung kalaban mo, di ba? Kailan ka naman, magbabasketball ako pero gusto ko matalo yung team ko. Kung may plano kang presidente in the future, siyempre yung mga makalyado mo, ay yung mga kalaban mo, gusto mo, bumaba kasi nga gusto mo umangat So, anything that would help na para matalo tong dalawa, doon ka papanig, di ba? So si Senator Rapi, sa tingin ko, medyo ganun ang panig niya dahil pag si VP Sara Duterte ay na-impeach, ika nga, mas malaki chance niya kaysa kay Romualdez. Si Romualdez, kahit sino ilaban mo dyan, talo si Romualdez. Walang may gusto dyan negative nga ang trust rating yan may gusto lang niya dyan yung mga vlogger na busog. Alam na yung gago na yon? Yung gago na vlogger, Yan lang ang gustong manalo yan para busog na busog sila palagi, di ba? O meron silang pambabae, may pandroga sila. Kasi may pag sinabi kong droga, hindi ibig sabihin yung illegal drugs. Ang sinasabi kong droga kasi may mga sakit yan, kailangan nila ng vitamins, kailangan nila ng mga, alam mo na, may mga sigurado, may mga diabetic dyan. May mga sigurado ako dyan, meron dyan, may HIV. May tama sa utak. Hindi, doon mo malalaman pag may Hindi ko pinagtatawanan yung may mga HIV Pero doblete na nga yan mukhang may HIV, mukha pang may tama sa utak. Wala akong pinapangalanan para na silang pinagsasabong For the PBB. 2020. We all would like to invest in inexpensive but fast-growing companies with a big future. IBKR Global Analyst Help. At saka, kung may papasok na kapatid, sa tingin ko sila yung magkapatid na gustong magkahiwalay. Magkahiwalay. Correct. Villiers. Yan, yun, Doon, syempre. of course. Syempre naman, after the Si political Mix, ad. dyan, sa anti-admin. Uy, nakakailan na tayo dito. Oo nga. Dito na. Oo. Ito na, isa Diba? na. Dito na tayo. Grabe, no? Dito pa lang, ilan na yan, wala pa si Amy dyan, ha? Hindi kasi, alam mo, sorry to say, ha, hindi ko to, lang tayo, let's stick with the truth. Kita mo, yung mga nasa kaliwang senador, yung po yung mga re-electionists, sila po yung mga tuloy-tuloy, ang kanilang pagsisilbi for 3 years pa. Ito mga nailagay. Diyan pa lang po, talo na. Yung mga pautot na sinasabi ng ibang strategy yan para pag nanalo si Amy, hindi ma-impeach si VP Sara. Ulul! Hindi talaga ma-impeach si VP Sara Duterte. Malabo yan. Sabi ko nga sa'yo, even yung mga ilang taga-alyansa, hindi ko na lang papangalanan. Actually, talaga po, kaya nga ho sila nilaglag Kasi nga po, hindi talaga sila boboto for impeachment. It's a political career for anyone na boboto ng impeachment for VP Sara Duterte. Ano po yun? Suicide po yun sa politika nila. Kasi kung makikita ninyo, hindi ho bulag yung mga yan. Oo, bulag man ng ating mainstream media,
Pero kitang-kita nila sa social media ang taong bayan. Kitang-kita nila nung tinanggal si Pangulong Duterte, nagwala ang taong bayan. Hindi lang po yan. Scientific, sa ratings, bumagsak talaga si Marcos, umangat si VP Sara Duterte. Doon pa lang, political career mo nakasalalay dyan. Tandaan nyo ha, etong mga to, etong inuna, ay yan po ay tatakbo sa 2028. So papanig yan. It's either you are for Marcos or you are for Duterte. Walang gitna dyan. Sige, kailangan po, kasi alam nyo yung gumitna, nawala. Hindi ayoko na lang magpangalan ha, pasensya na ho. Meron po ako mga kilalang malakas sana, pero hindi makapag-decide kung saang barko o saang bangka sasakay. Hindi kasi pwedeng hindi sumakay at that time. Kailangan talagang sumakay ka. Kaya nga ganun ang ginawa ni Aimee. 'Di ba? Si Aimee bumubulusok ng pababa dahil nga nandun siya sa gitna. Nakasalyan siya, nasa Duterte siya. Kaya nga nung bandang huli, ginawa niya na ang lahat para makilala siyang maka-Duterte. Marami akong alam na hindi ko sana gustong sabihin, pero sasabihin ko. Bakit? Gago ko eh. Bahala kayo kung magalit kayo sa akin. Wala akong pakialam. I do not owe anyone. I am not a politician and I will tell you even if it hurts. Sabi nga, wala akong pakialam, hindi kayo ang nagpapakain sa aking mga politiko. Ang nagpapakain sa akin, netizens. Etong mga nanonood, etong nagpapakulay, etong mga membro ng channel ko, yan po ang nagpapakain sa akin. So ibig sabihin, wala po akong kinikilingan kahit sino man. Kaya kahit tamaan kayo. And you know what? Itong si Senator Aimee, for the sabihin ko na nga ba? Huwag na muna. Sige na sabihin. Yung palapit na ang eleksyon, few days before the election, lumapit na po yan kung kani-kaninong Duterte. Allegedly. Para ano naman, allegedly natin. Allegedly. Pero lumapit na po siya para talagang pumanig sa Duterte. And walang kumagat sa kanya. Wala pong kumagat sa kanya doon sa Duterte na. Wala. Kasi nga, sama-sama sila dyan eh. Sama-sama sila sana. Sama-sama po silang aangat, sama-sama po. Kaya nga black ang kanilang Duterte talaga hanggang dulo. Ang hindi ko maintindihan, at sasabihin ko na sa inyo ngayon, bago natin ituloy ito, bakit itong PDP biglang tumalikod sa kagustuhan ni Pangulong Duterte? I know, this is not a decision by PRRD, yung pagkuha kay Senator Aimee at kay Camille. As a matter of fact, nag-endorse nga si Pangulong Duterte ng dalawa para hindi mapunta ang mga Duterte supporter kay Aimee. That's the truth. Hindi na lang nila ma-isolate si Camille dahil po hindi magandang tignan. Last minute, ito'y kwento ng isa sa pinakamataas na opisyal nila. Hindi ko na lang papangalanan. Last minute, nagkagulo-gulo ang PDP. Kasi, di umano, merong isang animal dyan na nagtraidor, na nagdesisyon mag-isa without the consent, especially of the Duterte na PDP members. Wala ni isa sa kanila sa board o yung mismong deciding officers ang tinanong. Basta na lang ipinost sa social media ng mabilisan ang desisyon na inadapt nila si Aimee at si Camille. And they did this before as in last minute bago mag May 11. Kasi sa May 11, bawal na ang magkomento, especially if you are a candidate or especially if your page is registered as part of the campaign team ng isang kandidato.
So bawal na sila mag-post ng anything about it. So hindi na makakapalag. So ginawa nila yon last minute. Nag-decide, I think it was 10 p.m. plus. Hindi na humaka-respond dahil nga nagkakaroon pa ng usapan. Nagkaroon pa ng confrontation among themselves. Nakakalungkot lang. Kasi nga, ang balita, di umano, may naganap na bilihan. Hindi ko na lang papangalanan, may marami hong galit na galit. Kasi, etong mga ito, nilalabanan nga nila ang corruption. Yan nga ang kanilang battle cry for the senatorial nila, yung kanilang pagtakbo. Yan ang kanilang battle cry. Ano yun? Eliminate corruption. But sad to say, there is a corrupt among themselves. Ang sakit. Alam mo, mga kababayan, madaling tanggapin ang pagkatalo. Madaling tanggapin na merong kalabang tumitira. Ang pinakamasakit ay yung kasamahan mo ang maglalaglag sa'yo. Ang kasamahan mo ang titira sa'yo. Yan ang pinakamasakit sa lahat. Sa katunayan, it happened with our Lord Jesus Christ. Di ba? Ultimong disipulo niya, yung isa sa mga close niya, ang naging traidor. Kaya nga, ang tawag dyan, Judas. Kasi si Judas Iscariot yun mismong kasamahan niya. Ibig sabihin po, yan po ay masasabi nating nasa kasaysayan na ng human being na maging traidor sa ilang pilak, sa ilang pera. Ang kwentuhan pa nga daw dyan, ayoko na lang kasi baka talagang isinakay pa ng helicopter yung pera para ma-deliver. Nakakalungkot yung mga ganyang kwentong naririnig natin. Always alleged po ito Ito po sana PDP hindi ho ito totoo. Kasi lalabanan nyo korupsyon. Tapos among you there is a corrupt person o persons. Di ba? Bakit? Ang sakit. Paano magbabago bayan mo kung yung inaasahan natin sanang magbabago sa bayan ay corrupt din pala? Di ba? Ang pangit. Kasi sa totoo lang, that last minute is very crucial doon sa mga, di sana, kayo na lang tumingin sa survey, kayo na lang tumingin sa resulta. Merong nasa babae na maaari sanang manalo instead of this endorsed by PDP. Alam nyo, hindi lang ako pwedeng magbanggit ng mga pangalan dahil po ay madadali ho tayo dyan. Pero nakakalungkot. Nakakalungkot po. Kasi kung alam nyo yung impormasyon na alam ko, dyan po kasi nagkakalokohan nagkakabayaran. Alam mo, alam ko na po yan. Bakit? Kasi po, kahit po ako, involved po ako sa politika somehow, dito sa pagtakbo ni Mocha, the same shit happened. The same thing that happened with these senatorial candidates. Itong nangyari kay Mocha, for the past few days and weeks, consistent 2 and 3 ang survey ni Mocha bilang councilor ng 3rd District. 2 and 3. 2 and 3. Lagi siyang 2nd and 3rd. 6 ang konsihal. Kinocongratulate na nga po siya Sinasabihan na siya ng mga tao doon na congratulations Mocha, talagang sure na yan, 2 and 3 ka. Tapos biglang dumating pa yung endorsement ng Iglesia ni Cristo. Mas lalo. Sabi nga, inaasahan na mag-first siya. Inaasahan na yun. It's either first or second lang siya, District 3. But there's a story, last minute, na nagkabilihan ng boto. Last minute. Si Apple niya ito, lakas din po niyan. Na sa sobrang lakas, mantakin mo in-endorse siya ni Pangulong Duterte. Legit yung endorsement niya Hindi katulad nung kay Amy na kinuha nung past election. Ito, nagkita sila before this madukot si Pangulong Duterte. In-endorse din si Mocha ni VP Sara Duterte. Solid Duterte ang Maynila. Mga kababayan, solid Maynila po is Duterte. Kita nyo naman nung pumunta si VP Sara Duterte doon. Bakit naging gano'n na resulta? Kasi nga, iba ho kasi ang Maynila. Pasensya na ho
pasensya na kung tatamaan yung ilang mga kagawad, mga ilang kabarangay captain natin. Nagkabilihan ng bandang dulo. Ang sad to say, merong ilang kasamahan ang bumili ng single votes. Bakit single vote? Para malaglag ang chance ng mga ibang kandidato. Ganyan ang ginagawa ho sa lokal. Ang nangyari, pare-pareho silang laglag. Wala po akong pinapangalan ng kandidato dito. Hindi ko sure kung alam ba ng kandidato o hindi. But the point here is simple lang. Sabi ko nga kay Mocha, okay lang yan. Bakit? Maybe natalo ka dito but sobrang minahal ka ng District 3. Kita nyo naman sa mga video niya. Nagiiyakan din yung mga taong... Kasi nga, pag si Mocha daw ang dumating, kakaiba. Siyempre, tao ni PRRD yan eh. Kaya imposible talaga. Sa sobrang imposible na matalo yung tao na yun. 6 ang pipiliin doon. Ang lakas ng Team Yorme. Sobrang lakas. Di ba? Kahit po iba nalaglag. Kasi nga po, may ilan na mga close na nagbenta ng boto. And I know that for a fact because we were asked, Ma'am, nagkakabilihan na. Kailangan nyo maglabas ng ilang bilyon para lang siguradong hindi kayo iwan. And tinanong ako ni Mocha last minute, papatusin niya ba yun? Ano ba ang gagawin niya? Humingi siya ng payo. Sabi ko, simple lang. If you do that, you just fail. If you do that, nagpakain ka sa sistema. Ano pa ang ipaglalaban natin? Nakain na tayo ng sistema. Diba? Magalit na po kayo but yung sinasabi nila, huwag kang masyadong yung idealism mo, huwag masyadong. It's okay. Bakit? Yung position, mawawala din yan eh. Pero yung prinsipyo, hindi mawawala. Pag namatay ka, maalala ng tao, itong tao na to, may prinsipyo ito. Kesa naman, maalala ng tao, itong taon to, nagbenta to ng prinsipyo niya. Pero at least, konsyal siya, o at least congressman siya, o at least senador siya. Anuhin mo yung pagpunta mo ng langit, tatawin ka ba ng Diyos? Ano ka, senador, congressman ka ba, o councilor? Ano posisyon mo sa gobyerno? Hindi. Ang tatanong, nagbenta ka ba ng prinsipyo mo? Sumunod ka ba? Tinama mo ba yung mali? Yun po ang tanong eh. Are you a loyal and faithful servant? Hindi, anong posisyon mo? So anong ibig ko sabihin? Yung nangyari dito sa PDP na ito, na allegedly merong malaking bayarang naganap para lamang maipasok etong dalawang kandidatong in-endorse nila. Ay yan ho ang bulong-bulungan ngayon sa loob. Hindi nyo madideny yan. Whether you like it or not, hindi nyo madideny na meron na sa inyong kumakalat na ganyan. At eto, walang makakapagsabi kayo sa akin na kayo ay tinanong bago inilabas yung desisyon na yan. There was no resolution signed by officials na ito ay group decision. Wala. As a matter of fact, yan na ho ang usapan ngayon. Bakit? Kasi ang nangyayari, ang dami pala dyan na kwento na nag-aalisan yung ibang mga official because of the hocus-pocus na nangyayari sa loob. Ang sabi nga nung kausap ko, dapat ang alisin yung corrupt. Hindi yung aalis, yung may prinsipyo. Di ba? Sana nga. Ako nananawagan ako sa ating presidente ng PDP, si Pangulong Duterte, at itong kanyang, ang alam ko kasi, itong si Senator Robin ang susunod sa kanya. Ako'y nananawagan sa inyo. Kayo po ay mga ginagalang ko, may respeto ako sa inyo, sobra. Meron po akong paghangang sobrang-sobra sa inyo, Senator Robin Padilla. Itama niyo ito. Itama ho niyo itong nangyaring ito. Sana ho maayos ito. Kayo po ang inaasahan namin, kayong mga PDP na nananatiling senador. Senator Bongo, Senator Bato, pakitama ho itong mga nangyari na ito. May mali, alam niyo po yan. Merong hindi magandang naganap. Bakit last minute? Ang masakit niyan, ang nalaglag yung mga malalapit na sana pumasok kung walang ganitong naganap. Lang ho sa akin.
Okay, tuloy natin ito. Possible winners, go ahead, sir. So yan. Take it away. Si Bongo ba? Tapos na ba ito? Hindi na. Hindi na yan. Siyempre, lagay mo na yan. kaduda-duda. Oh, may 8 ka na. Oh. Si Bato. Si Bato. Ilagay ko Mga yung obvious na muna. Shillball kung saan. Marcoleta. Si Marcoleta to. Aimee. Saka si Aimee. Si Aimee. Si Camille. Si Camille. Yan. Teka muna, ilan na yan? 3, 6, 9, 12 na. Well, na. Kiko, baka mag-swing din muna yan. Oo. Yeah, Si si Kiko. Kiko. nasa swing. Yes. Ganon din ba si Bam? Ang nakita ninyo? Sa tingin ko si Bam, dahil na-endorse ng iglesia, Aha. baka nandyan. Saan dito? Dito. Talaga? Saan? Actually, Oo. that's going to be a surprise, ha? Yes. O ilagay na natin kung ang consensus is swing, hindi ilagay natin kung ako lang ang babasa dyan. I'm just saying it's a surprise. Iyaan, dito. Ilagay mo na yung mga alyansa sa admin kasi syempre may utang na loob. Pero si Pia sa akin, Si baka Pia. mag-aantay. Mag-aantay. Dito? Agree rin ako doon. Si dating Senate President Soto ay sa admin? Swing. Sa swing. Kasi yan, kung maging Senate President, through the help of the Vice President. Okay. Ganda nun. Tama yun, ha? Kasi magbabalimbingan na. Ito na yung panahon ng balimbingan eh. Ano ibig sabihin ng balimbingan? Ito na yung nagtatalunan na ng barko. Kasi palubog ng todo itong si Marcos sa ratings niya. Kaya magtatalunan na ho yan. Ha? Pero ako, mas sa tingin ko si Soto, mas papabor sa admin. Siyempre may utang na loob. Kaya lang kasi, malaking factor din po mga kababayan yung endorsement ng ICC. Nakarinig po ako. Ito, dinig lang ha. Again, this is not a fact. This is just an opinion and ito'y bali-balita lamang po. Na yung mga in-endorse daw ng INC, according to dun sa narinig kong isang done deal na daw na hindi papabor sa impeachment. Kasi yun ang parang sabi kwento lang ito, hindi ako sure. Siyempre, vocal naman po ang INC na against sila sa impeachment. That they are for peace. Di ba? They are for unity. Ayaw nila impeachment. So, definitely, they would endorse someone na will not favor the impeachment of VP Sara Duterte. So, yung mga in-endorse daw, yun ang parang, hindi naman, parang, ang tawag dito, kondisyon. Pero, maybe they were asked, are you for impeachment or you're not for impeachment? That's why they were endorsed. Yun ang kwento sa akin. I'm not sure if that is true. Pero I think that would be possible kasi nga, mantakin mo, ilang beses sinabi ng INC against sila sa impeachment, di ba? Para mag-ping. Si Ping, magulo yan. Sabi niya, alam mo, huwag na tayong mag-impeachment. Ayusin natin ang problema natin. Nakakakuha yan ng panahon sa oras natin. Swing or... Hindi, pero yan naman at si Soto, usually Yes, magkasama. bloke yan. O idilagay na natin sa swing. Go ahead, sir. Sino yung- Oh, Lito Lapid. Lito Lapid, admin. Dito, obvious naman sa Inodoro. Klaro natin dito. Alam mo, eto mga kababayan, meron pa akong isang nabanggit. Alam niyo, nilaglag ng todo si Revilla eh. Kasi ako, kung hindi sana nanalo si Lito Lapid, medyo, ano pa ako eh, medyo, alam mo yun, parang, sige, ano naman, posible. Pero mga kababayan, si Revilla, ang lakas po niyan sa alyansa, sobrang lakas niyan compared sa mga kasamahan niya. Una yun. Pangalawa, may makinarya yan. Di ba? Pangatlo, in-endorse siya ng INC. So, paano isang katulad ni Lapid na wala namang sandali nga, ito wait lang para ito na wala man lang doon, di ba, sa endorsement. Mantakin mo, sino-sino yung mga in-endorse? Si Bato, Marcoleta, si Bongo, si Bam Aquino, Bong Revilla, Pia Cayetano, Aimee Marcos, Camille Villar. Eto bakit ang isang Bong Revilla ang nawala? Napaka-imposible po nun. Popular by its own? Hindi lang po popular, ano rin talaga yan sa alyansa, may makinarya? In-endorse ng INC? Nalaglag. Kasi nga, ang bali-balita, talagang ito ay not for impeachment. Kasi yung mga anak nga niya, lahat ng anak niyang nasa Congress, na mas matindi ang pressure ay not for impeachment. Siya pa kaya. Di ba? Tandaan ninyo,
nung panahon na kaya nakulong din po yan. O, maalala ninyo ha? Yan po ay, hindi ko sinabing not guilty siya. It's not my point. Okay? Malalim mong usapin yan. Pero kung matatandaan ninyo, bakit sila lang ni Estrada, tsaka siya, ang mga nakulong si Enrile? Kasi nga po, kalaban po yun nung panahon ni Aquino. Ibig sabihin, hindi po sila, di ba naalala niyo yung kwento niya na dinala siya sa Malacanang? Hindi po sila kasi kumagat doon sa impeachment ni Corona yun. So anong ibig ko lamang pong sabihin? Alam nilang hindi kakagat to sa impeachment ni Inday. Alam nila, kaya nalaglag po siya. Dito, nakakapagtaka, si Lapid hindi in-endorse. Walang ginawa, wala lahat, pumasok. Bakit yung iba halo, katulad ni Bato, tsaka ni Bongo, tsaka ni Dante Marcolet, mahirap eh. Mahirap na silang dayain, masyado silang mataas, masyadong malakas ang boto nila. Pag dinaya mo, obvious na obvious. Kaya nga, ang magtataka ka, bakit napasok ang isang BAM? Sige, sabihin na natin, solid ang Pinklawan votes. Meron silang plus the INC votes. Pwede. Pwede. I mean, aminin natin, pwedeng pumasok si BAM. Pero si Kiko, wala sa INC. O sabihin mo ng yung votes niya, solid yung Pinklawan, pero ilan lang po yun na hindi naman po yun aabot sana sa ganoong estado yung numero niya. Okay, maaring pumunta yan sa 12, sa 11, pero hindi